Sa aking pagtingin, maaari na mas naging mahusay si Leni Robredo bilang Pangulo kaysa kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Most Filipinos agree Leni could have been a better president than PBBM. Yan. Ang labo, di ba? Parang, Number one, hindi na relevant si Leni sa usapin ng national politics. Noong panahon ng eleksyon, pwede pa. Noong 2022. This is a very biased question eh. Kung ang tatanungin mo, DDS, malamang sa malamang, para lang mang-asar, sasabihin niya, hindi, mas mahusay si Leni. Diba? Tapos, syempre, may mga kakamping, kasabihin nila, syempre, Leni, mas mahusay yan. Kung ang tanong ay sino ang mas mahusay na vice-presidente, si Leni o si Sara, pwede yun. Kasi, magkapareho sila ng trabaho. Hindi ko alam kung anong sumayad sa utak ni WR Numero at nagsama siya ng ganitong question sa kanyang survey. Kasi, I don't think it is relevant in today's political discourse. Hindi siya relevant, hindi siya mahalaga. Ang ginawa lang nitong survey, ng question na ito sa survey, ay i-condition. Mind conditioning lang to, guys. This is weird eh. This is weird. Hindi naman tayo pero ang weird lang. Ito yung sinabi sa survey ni WR Numero. Ito, pakita ko sa inyo. Most Filipinos agree Leni could have been a better president than PBBM. Yan. Ang labo, di ba? Parang, I mean, meron nanonood sa ating mga kakamping. I mean, walang problema doon. Okay lang naman yun. Pero ang labo. Alam niyo kung bakit? Number one, hindi na relevant si Leni sa usapin ng national politics. Noong panahon ng eleksyon, pwede pa. Noong 2022, pwede nating sabihin na, sige, pag-usapan si Leni kasi eleksyon, etc., etc. Tapos meron pang meron pang election protest. This is highly speculative at best. At Tagalog, hula-hula lang to. Palagay. Damdamin. Diba? Ang weird lang. It's so weird. It's so left field. Ito yung tanong, i-close up natin. Sa aking pagtingin, maaari na mas naging mahusay si Leni Robredo bilang Pangulo kaysa kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alam niyo kung bakit hula-hula lang ito? Naging presidente na ba si Leni? Hindi, di ba? Vice President, oo. Pero alam nyo, mga Kojero, ang Vice President kasi iba ang trabaho sa Pangulo. Ang Vice President, taga-abang na Pangulo. Pero hindi siya nagfa-function as a President. Wala siyang presidential function. So, paano mo sasagutin tong tanong na to? Diba? Paano mo sasagutin tong tanong na to without na wala kang bias, quote-unquote? This is a very biased question eh. Depende yan sa tatanungin mo. Kung ang tatanungin mo, DDS, malamang sa malamang, dahil ang tanong ay Leni Robredo, etc., etc., kalaban si Bongbong Marcos, malamang sa malamang, para lang mang-asar, sasabihin niya, hindi, mas mahusay si Leni. Diba? Tapos, syempre, may mga kakamping, kasabihin nila, syempre, Leni, mas mahusay yan. Nag-function ba si Leni as a president? Paano natin ikukumpara? Paano? I mean, meron bang objective and measurable metric para sabihin natin na mas magiging mahusay si Leni Robredo bilang presidente? This is so weird. This is so left field. Walang out of nowhere, guys. Kung ang tanong ay sino ang mas mahusay na vice-presidente, si Leni o si Sara, pwede yun. Kasi magkapareho sila ng trabaho. Kaya nga ang laging comparison, mga Kojero, ay yung presidente nung nakarang administrasyon, si Rodrigo Duterte. Kailan tayo nagkaroon ng survey kung saan ang tinanong sa survey ay sinong mas magaling, yung presidente ngayon o yung vice-presidente nung nakaraan? WR Numero, masyado na kayong obvious dito. Binigyan ko kayo ng benefit of the doubt nung una eh. Dito medyo obvious na kayo. Walang sense to eh. Ni wala siya sa national conversation. Ni hindi siya lumalabas sa national conversation. Number one, si Leni has been in a hiatus for the past 3 years. Number one. Number two, ang tatakbuhan ni Leni Robredo ay mayor, hindi presidente. Kayo dyan, WR Numero puro kabalbala na kayo Nagsama-sama na kayo ni Publicos at ni Pulse Asia.
Ang weird. Alam nyo kung kailan medyo nagkakaroon na ng common ground ang mga liberal at ang mainstream at ang majority. Nagkakaroon ng common ground kasi may common enemy na eh. Ang common enemy si Digong eh. Tsaka si Sara. Sabay biglang may ganito. Di ba? Biglang may ganito. It's so left field. Alam nyo mga kotsero, naiisip ko lang dito kung bakit ginawa itong survey na to. Number 1, ay ikondisyon ng utak ng mga Pilipino para isipin na walang kwentang presidente talaga si BBM. Na sa sobrang wala siyang kwentang presidente, mas gugustuhin na lang ng mga dating botante na si Lenny yung naging presidente kaysa si Bongbong Marcos. Yun lang ang punto niyang survey na yan. Sabi sa inyo mga kotsero, si PBBM walang kakampihan eh. Galit sa kanya ang Dilawan, galit sa kanya ang DDS, galit sa kanya ang Akamping, galit sa kanya ang mainstream media. Ngayon, pati mga survey companies, galit na rin sa kanya. Sabi ni Clyde Ascona, atin niyang galit din sa kanya. Galit pa. Correct. Diba? Nabanggit ko na to noon. Kahit na he gives his 150% effort at siya ay mag-deliver ng 100% results. Sasabihin pa rin ng mga tao, ay hindi, mas mahusay yung iba. Again, nagtataka ako, sino bang mga pinag-i-interview nitong mga survey companies na to? Sino kaya yung kanilang sample? Kasi naaagulat, na all of a sudden, naaagulat kasi mga kotsero, biglaan biglaan lahat ng mga ganap. Number 1 kung kailan wala na si Digong sa Pilipinas. Pangalawa, kung kailan meron ng impeachment complaint na nakalodge kay Sara Duterte. Saka nagsulputan yung mga survey na bagsak si PBBM sa ganitong trust rating, approval rating, may ganitong survey na lumabas, etc. etc. How timely is that? Alam nyo kasi mga kotsero, eto lang naman yan, ganito kasimple. Kung totoong yan ang pinapaniwalaan ng mayorya, sana noon pa. 2022, 2023, 2024, ibig sabihin sa loob ng 3 taon, gusto nila si Bongbong Marcos, all of a sudden, within a span of 1 month, hate na nila si Bongbong Marcos. It doesn't work like that. Kalokohan yun. At saka yung question, mga coach, nakakatawa tong question na to. It's very, very, very speculative. Huhulaan mo to eh. Opinion na opinion talaga to eh. Feeling ko baka nalito rin yung mga sumasagot dito kasi ang pangit ng pagkaka-form ng tanong sa Tagalog eh. Pwede namang simplihan. Kung nanalo si Lenny bilang presidente, magiging mas mahusay ba siya kay Bongbong Marcos? Pwede namang ganun ang tanong. Mas straight. Eto, labo eh. Tawa na lang mga survey talaga ngayon. Yan ba epekto kapag nagiging panatiko?